Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, the righteous Father, Jehovah, Yahweh, El Shaddai, for He is worthy to be praised and adored. Our Father is full of mercy and grace. He is faithful to us for all eternity, and He will never leave us nor forsake us. Even if we are already old and gray, we are the apple of His eye. We are His treasure. Their Father, He is our inheritance, our portion. And I also worship Jesus Christ, Yeshua, the Messiah, the Redeemer, the Lamb of God, the man clothed in linen with an inkhorn, the one who is writing our names in His book of life, the King of Kings and the Lord of Lords, our friend, Jesus Christ, who died on the cross so that we may live. And I am also grateful to the Holy Spirit for all His blessings. So last time we read the first half of Deuteronomy chapter 28. It's about the blessings from the Almighty Father if we are obedient to His commandments, statutes, and laws. Kung obedient tayo, blessings will overtake us. If we diligently obey the voice of our Father, He will set us above or high above all nations of the earth. Lahat ng aspeto ng buhay natin, i-bless ni Almighty Father if we are obedient to His commands. Hindi mawawalan ng pagkain ang table natin. Paglalabas tayo at pag-uwi ng bahay, poprotektahan tayo ni Almighty Father. Ang trabaho natin dito sa mundo, iingatan ni Almighty Father. At magkakaroon tayo ng contentment and joy in our hearts. Yung mga tao na galit sa atin or the principalities of this world, ilalayo tayo ni Almighty Father sa mga principalities of this world. Walang pestilence, walang plague if we are only heeding the commandments of our Father and we carefully observe it. Pero if we are disobedient, meron ding result yon. Anong result pag disobedient ka? Yung city will be cursed and the country also. Wala kang makakain. Kahit punong-puno ang ref mo ng pagkain, hindi ka satisfied sa mga kinakain mo. Hindi ka mabubusog kahit madami ka pang pera. Hahabulin mo lagi ang pera. Yun ay yung wala kang contentment. Dahil you have forsaken me, sabi ni Almighty Father. Kaya yung mga plagues, it will cling to those people who are disobedient. The Lord will strike you with consumption, mga wasting diseases, fever, inflammation, pamamaga, severe burning fever, or pag may severe burning fever ka, meron kang pus cells or nana sa dugo mo, humahalo na sa dugo mo, that's sepsis. Tsaka with the sword, mga tao na possessed by the devil, they will harm you.
At marami pang iba na mga pangit na pangyayari. At pati ikaw, magkakaroon ng kabulukan or mold, decay. At hindi didinggin ni Almighty Father ang prayers natin if we are disobedient to His words. And we can never run away from the anger of the Almighty Father. Hindi magiging abundant ang buhay natin dito sa mundo. Puro away, puro gulo. The Lord will strike you with the boils of Egypt, mga pigsa, tumor, cancer, scab, skin diseases, at saka yung mga kati-kati sa katawan na hindi gagaling, nabubulok. At the Lord will strike you with madness, blindness, and confusion of heart. Madness, dahil hindi mo matanggap yung katotohanan, blindness, hindi mo makita yung truth, and confusion of the heart. Hindi ka magiging marunong gumawa ng wise decision. And you will be plundered continually, and no one shall save you. So kung susundin natin ang inipagutos si Almighty Father, blessings ang ibibigay niya in every aspect of our lives. Pero if we are disobedient to His words, curses in every aspects of our lives. So dito tayo, no? Sa verse 31, your ox shall be slaughtered before your eyes, but you shall not eat of it. Your donkey shall be violently taken away from before you. You shall not be restored to you, and shall not be restored to you. Your sheep shall be given to your enemies, and you shall have no one to rescue them. Yung mga pagkain, mawawala. Iba ang kakain. Kahit ikaw nag-alaga. Your sons and your daughters shall be given to another people, and your eyes shall look and fail with longing for them all day long. And there shall be no strength in your hand. Gusto mong makasama ang iyong mga anak, pero hindi mo magagawa. Dahil sila ay magtatrabaho sa ibang mga tao. A nation whom you have not known shall eat the fruit of your land and the produce of your labor, and you shall be only oppressed and crushed continually. Ano to? You will be enslaved by other countries. Yung country ba natin na enslaved ng other countries? Yes. Anong ginagawa natin? Export ng ng mga tao. Kaya maraming pamilya ang nagkakawatak-watak, nagkakahiwalay, nasisira ang buhay dahil nagtatrabaho sa malayong lugar, slave sa ibang country, slave sa barko, slave sa kung anumang mga businesses, laging empleyado pero hindi business owner. Yung mga nurse natin nasa ibang bansa, slave sa ibang bansa. Imbis na dito tumulong sa atin, nasa ibang bansa kasi matigas ang ulo natin. At saka gusto ko lang i-add, na ang sa buong Southeast Asia or Asian countries, may ranking. May ranking ang mga tao. Sa Asia, anong country ang pinaka nire-respeto? Japan. And then sumunod sa Japan, China, Singapore, Korea, South Korea, no? Ano pa? Myanmar, Thailand. Asaan ang country natin na ipinangalan sa
pagmamahal ng kabayo. Philippines, galing sa word na Philip. Ibig sabihin ng Philip, lovers of horses. Ang ganda ng pangalan, no? Mapagmahal sa kabayo. Tayo ang nasa pinaka-lowest na rank. Bakit nagkaganon? Sinasama natin si Almighty Father. Dahil isinasama natin si Almighty Father, si Jesus Christ, sa mga wickedness, sa abominations. Yung ibang mga country, ang wino-worship nila, yung wickedness, abominations, meron din silang mga images or mga action figure ng mga tao. Pero hindi nila sinasama si Almighty Father sa kanilang religion. Wala silang images. Yung ibang country sa Southeast Asia. At kung meron man silang images, hindi nila pinapangalan yun kay Jesus Christ. Hindi nila pinapangalan kay Almighty Father. Dahil ayaw na ayaw ni Almighty Father ng abomination. Kaya yung country natin, ang pinaka hindi nirespetong country sa Asia, Southeast Asia. Napakinggan ko yun, may nagsalita mismo, siya, Chinese ba siya? Or, basta ganon ang kanyang lahi. So, anong ginagawa natin? Nag-export tayo ng mga tao. Nurses, doctors, nagiging nurses, mga walang masama sa trabaho ng gano'n. Maganda yon na magtatrabaho ng nurse o kaya domestic helper. Pero bakit tayo nag-export ng mga tao? Pati mga seaman, ginagawang utusan sa barko. Bakit? Laging yun ang trabaho. Nakikita ko sa internet, binabanggit kung hindi raw nurses ang mga Pilipino, sila ay mga assistant or nag-assist. Bakit gano'n? Nangyari sa atin. Hindi tayo siniseryoso ng mga first world countries. Akala nyo siniseryoso tayo. Verse 34, no? Akala nyo maganda yung nag-export ng mga trabahante sa ibang bansa. Ibig sabihin nun, mahina ang country natin kaya nag-export ng mga tao sa ibang bansa. Verse 34, so you shall be driven mad because of the sight which your eyes see. The Lord will strike you in the knees. Bakit sa knees? Sa tuhod, para hindi kayo makalakad. And on the legs with severe boils which cannot be healed, and from the sole of your foot to the top of your head. Pigsa all over the body. Sugat. Spiritually and physically speaking. Verse 36, the Lord will bring you and the king. Sino yung king na to? The Lord will bring you and the king. King, yung nating leader. No? Yung leader ng bansa, kahit saang bansa.
pati na ang mga tao whom you set over to a nation which neither you nor your fathers have known, and there you shall serve other gods, wood and stone, kahoy at bato. Pag nagpupunta ba kayo ng ibang country, nagtutour kayo, tapos pupunta kayo sa mga temple, anong ginagawa niyo doon? Lumuluhod ba kayo? Gumagalang ba kayo sa mga temple? Hindi natin dapat galangan yung mga temple na pinupuntahan ninyo. Abomination, nakikita ni Almighty Father na hindi tayo faithful sa Kanya. Yung manahimik na lang sa bahay, pwede. Verse 37, and you shall become an astonishment, a proverb, and a byword among all nations where the Lord will drive you. Ano yun? Magiging kwento ka na lang. You shall become an astonishment, a proverb, kasabihan, kwento, and a byword among all nations. Yun ka. Where the Lord will drive you. Kaya tayo, napag-uusapan sa ibang bansa. Dahil nga, hindi tayo karespeto. Dahil we are wicked, disobedient. Yes, yung ibang bansa ganun din. Pagdating nila dito sa bansa natin, di ba hindi rin natin sila nirespeto? Bakit ganun? Kasi nga lahat tayo, buong mundo, disobedient kay Almighty Father. Verse 38, you shall carry much seed out to the field, but gather little in, for the locust shall consume it. Walang may ipon. Baka sabihin nyo, hindi, mayaman, nakakaipon kami. Nakakaipon ba? Pero, hindi yun ang tunay na treasure. We must store up treasures in heaven. Yun ang real treasure. Hindi pera. Kundi by having faith in our Father and in Jesus Christ. And from there, yung mga works natin, susunod na. Dahil may tiwala tayo kay Almighty Father. Susundin natin ang kanyang mga statutes, kanyang commandments. Verse 39, you shall plant vineyards and tend them, but you shall neither drink of the wine nor gather the grapes, for the worms shall eat them. Sometimes, anong ginagawa? In-export, imbis na tayo ang masatisfy sa mga itinatanim natin ng mga vegetations, mga fish, mga fruits, ni-export natin. Yung mga bagay na kinukonsume natin dito sa bansa natin, example lang hindi yon first class. Puro mga rejects. Example, yung mangga. Ang dami nating mangga rito sa Pilipinas. Anong ginagawa? Yung mga first class, ine-export. Yung mga rejects, yun ang kinakain natin. Yung mga fish, first class, ine-export. Yung mga reject na fish, yun ang kinakain natin. Even the crabs and the shrimps, mga reject lang yon. Bananas, reject yon, kinakain natin dito sa Pilipinas. Pero yung mga first class, ibinibenta sa ibang bansa. Dahil mahirap yung country natin. Imbis tayo ang bumili, mag-angkat, mag-import dahil marami tayong pera, yung bansa natin, tayo ngayon na nag-export. Dahil kailangan natin, dahil nga, we are wicked. Ibang country, ganun din, ha? Yung China, ganun din, ina-export nila yung kanilang mga items, nag-export sila. Kasi mahirap din silang country. Kaya lang sila nasasabing mayaman, it's because marami sila, madami sila. Yung kanilang population, yun ang kanilang treasure. Kaya nga ang dami nila nakalat sa buong mundo, di ba? Tapos pag nagsama-sama sila, kaya nilang sakupin ng isang bansa. Nagtatrabaho sila ng sama-sama at nakakaipon yung bansa nila.
Kaya yumayaman yung bansa nila. Pero wickedness din dahil hindi nila ino-obey si Almighty Father. Hindi nila kilala si Almighty Father. Kaya magulo ang mundo. Verse 40, you shall have olive trees throughout all your territory, but you shall not anoint yourself with oil, for your olives shall drop off. Ano ibig sabihin nun? Olive trees, merong olive oil yon, symbolizes anointing of the Almighty God. Hindi tayo makaka-receive ng blessings. Verse 41, you shall beget sons and daughters, but they shall not be yours, for they shall go into captivity, magiging slaves sa ibang bansa. Tatrabaho sa ibang bansa, ibang lugar. Verse 42, locusts shall consume all your trees and the produce of your land. The alien who is among you shall rise higher and higher above you, and you shall come down lower and lower. Example lang, yung country natin. Sino ngayon ang namamayani sa bansang Pilipinas? Example lang. Sino ang may-ari ng mga businesses? Sino ang mga business people dito sa Pilipinas? Pilipino ba? Purong Pilipino ba? O ano ang apelido? Mga politicians, sino ngayon ang nagmahari? Pinakamayaman sa bansa natin, sino? He shall lend to you, but you shall not lend to him. He shall be the head, and you shall be the tail. Because we are wicked. Moreover, all these curses shall come upon you and pursue and overtake you, until you are destroyed, because you did not obey the voice of the Lord your God to keep his commandments and his statutes, which he commanded you. Applicable ito nung sa Old Testament, no? Yung timing ng sinakop sila ng Assyria and Babylon. Ngayon, nangyayari ulit, no? Paulit-ulit na lang nangyayari. Dahil naiiba ang mga tao. Binibigyan na yung Almighty Father ng chance. Ang mga bagong pinanganak at lalaki yon, binibigyan ng chance lahat ni Almighty Father. Ang lahat ng souls na kanyang ginawa. Verse 46, and they shall be upon you for a sign and a wonder, and on your descendants forever. Example lang natin yung country natin, na descendants forever. Mana-mana yung kasalanan. Verse 47, because you did not serve the Lord your God with joy and gladness of heart for the abundance of everything. Hindi tayo naging grateful, hindi tayo nagpapasalamat. Hindi man lang natin maalala yung tatay natin na nag-create sa atin. Verse 48, therefore you shall serve your enemies, whom the Lord will send against you, in hunger and thirst, in nakedness and in need of everything. And he will put a yoke of iron on your neck until he has destroyed you. Mag-destroy tayo ni Almighty Father. Bakit tayo di-destroy ni Almighty Father? Kung mahal na mahal niya tayo, di-destroy niya tayo because we are wicked. Our Father is holy, He is righteous, He is just. Pero ang ginagawa natin, yung kabaliktaran ng ugali ng tatay natin, therefore, He will destroy us. Kapag mahal si Almighty Father, yes. Pero, if we are wicked, He will destroy us. Hindi ko salita to. Nandito to sa verse 48. Until He has destroyed you. May karapatan si Almighty Father because He's the one who created us.
Verse 49, the Lord will bring a nation against you from afar, from the end of the earth, as swift as the eagle's flies. A nation whose language you would never or you will not understand. A nation of fierce countenance, which does not respect the elderly or show favor to the young. Walang pinipili, lahat inaaway. Matanda man, mayaman, mahirap o matanda, mayaman, mahirap o bata. Yun. Walang pinapaboran. Sino tong a nation of fierce countenance? Nung time, nung Old Covenant, mga tao to. Ibang lahi. Pero ngayon, sinong kalaban natin? A nation of fierce countenance. Mga principalities of this world. Inuulit ko, ang kalaban natin ngayon, principalities of this world, hindi tao, kundi yung lumulukob sa mga tao. Spiritual darkness. And they shall eat the increase of your livestock and the produce of your land until you are destroyed. They shall not leave you grain or new wine or oil, or the increase of your cattle, or the offspring of your flocks, until they have destroyed you. The destroyer. Ano nga, sino nga? To steal, kill, and destroy. John chapter 10 verse 10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it abundantly. Sabi ni Jesus Christ. Pero yung thief, yung magnanakaw, yung mga sinungaling, anong ginagawa na? To steal, to kill, and to destroy. Kung ikaw ay you destroy, you kill, you steal, sinungaling ka, ibig sabihin nun, gumagawa ka ng wickedness. Sino ang namamayani sa'yo? Demonic possession. Nangaaway ka ng tao, nambubuli ka, demonic possession. Nangaagaw ka ng hindi sa'yo, demonic possession. Nanchichismis ka ng tao, demonic possession. Pumapatol ka sa kapwa mo gender or sexual orientation. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Demonic possession. Verse 52, they shall besiege you at all your gates until your high and fortified walls in which you trust come down throughout all your land, and they shall besiege you and at all your gates throughout all your land which the Lord your God has given you. Verse 53, you shall eat the fruit of your own body, the flesh of your sons and your daughters. Hindi ito cannibalism, kundi ibebenta mo ang iyong mga anak. Ito ibig sabihin nun. Or allowing your kids to sell themselves para lang magkapera. Ibibenta mo yung sarili mo sa taong kahit hindi mo mahal, papakasalan mo para magkaroon ka ng pera. Ganun ang ginagawa ng ibang tao. Kahit gusto mo, kahit sukang-suka ka, tatanggapin mo na lang para lang makakain sa araw-araw. Tapos yung pera, ipapadala mo sa mga magulang mo o sa pamilya mo para makaranas sila ng ginhawa sa buhay.
Or yung prinsipyo mo, sinira mo na. Inalaw mo yung mga anak mong masira ang mga prinsipyo nila sa buhay, yung morality, yung values para lang makakain. Whom the Lord your God has given you in the siege of in desperate straits, kasi desperado ka na, in which your enemy shall distress you. And sensitive and very refined man among you will be hostile toward his brother, toward the wife of his bosom, and toward the rest of his children, whom he leaves behind. Iiwanan ng lalaki ang kanyang asawa at pamilya at mga anak. Kahit ang kapatid niya, i-reject na niya. Away-away, gulo-gulo. Verse 55. So that he will not give any of them the flesh of his children, whom he will eat, because he has nothing left in the siege, in desperate straits, in which your enemy shall distress you at all your gates. So ito ay pagiging self-centered, and will only think about oneself. Pagiging greedy. The tender and delicate woman among you who would not venture to set the sole of her foot on the ground because of her delicateness and sensitivity will refuse to the husband of her bosom and to her son and her daughter. Yung babae na dating conservative, no? Mababa ang loob, mag-iiba siya dahil sa gutom, dahil sa kasalanan. Aayawan niya ang kanyang asawa at mga anak. Iiwan niya, papatol sa ibang lalaki. Para lang makakain. May kilala akong ganon. Ang dami niyang anak, iniwan niya. Pumatol sa ibang lalaki para lang makakain, maka-experience ng magandang buhay. At yung mga anak naman niya, masisira rin ang buhay. Mana-mana, hawa-hawa. Verse 57. Her placenta which comes out from between her feet and her children whom she bears, for she will eat them secretly. Walang respeto sa kanyang mga anak. For lack of everything in the siege, in desperate straits in which your enemy shall distress you at all your gates. Madidistress ang mga tao, babae man o lalaki. Papatol sa kung sino-sino, sa mga matatanda, para lang makakain, maka-experience ng magandang buhay. Kakalimutan nila ang kanilang sarili para lang makakain. Hindi sila magiging masaya. Dahil hindi sila nagtiwala kay Almighty Father. Disobedient kay Almighty Father. If you not carefully observe all the words of this law that are written in this book, carefully observe. Pag sinasabing carefully observe, magiging careful lahat by the book kung ano ang sinabi ni Almighty Father. Hindi babawasan, hindi dadagdagan ang commands ni Almighty Father. Anong ginawa ba ng tao? Dinagdagan at binawasan. Kaya ang nangyari sa mga tao, hindi na nila alam kung ano ang commands ni Almighty Father. Sira ngayon ang buhay ng tao. Damay-damay. That you may fear this glorious and awesome name, the Lord your God. Kaya si Almighty Father, nagbigay siya sa atin ng law, ng commands. Iniba natin. Anong ginawa natin? Ba't natin iniba? Kasi para may gusto kasi tayong
mangyari na hindi gusto ni Almighty Father. Kaya iniba, twinist yung katotohanan, perverted yung truth. Kaya kung perverted na yung truth or dadagdagan mo yung truth ng kahit ng isang kasinungalingan, damay-damay na puro na kasinungalingan lahat. Corrupted na. Maliit lang yung kasinungalingan, no? Isa lang. Pero kung idadagdag mo yun sa law ni Almighty Father, corrupted na lahat. Masisira ang law ni Almighty Father. Dahil yun sa gagawa ng tao. Katigasan ng ulo. Saan nag-umpisa yun? Pagiging disobedient. Isinama yung culture and tradition or customs and tradition na ipinagbabawal ni Almighty Father. Ano ba yung pinagbabawal ni Almighty Father na paulit-ulit na binabanggit sa Bible? Images. Hindi kayo makapag-pray ng walang image. Bakit ganon? Si Almighty Father, hindi siya natin nakikita sa ngayon. Anong nakita ng mga Israelites? Wala nakita ang mga Israelites so nagsalita si Almighty Father. Thunderous voice ang narinig nila, pero hindi na nakita si Almighty Father. Ganon ni Almighty Father, gusto siya i-worship. Kaya sira ang buhay natin ngayon, damay-damay tayo. Verse 59, Then the Lord will bring upon you and your descendants extraordinary plagues. Extraordinary nga ang plagues na nangyayari sa atin ngayon, di ba? May nakita ako, no, sa internet. Bata pa siya, wala pang 10 years old. Na-stroke. Wala pang 10 years old yun. Ba't yun? The Lord will bring upon you and your descendants extraordinary plagues, great and prolonged plagues, mahabang plagues, and serious and prolonged sicknesses. Moreover, He will bring back on you all the diseases of Egypt, of which you were afraid, and they will cling to you. Hakakapit ang mga sumpa. Also, every sickness and every plague which is not written in this book of the law will the Lord bring upon you until you are destroyed. You shall be left few in number, whereas you were as the stars of heaven in multitude. Because you would not obey the voice of the Lord your God. And it shall be that just as the Lord rejoiced over you, to do you good and multiply you. Excited si Almighty Father. Masaya siya to give us blessings. Pagsusundin natin siya. Pero, kung disobedient tayo sa Kanya, so the Lord will rejoice over you to destroy you naman if we are disobedient and bring you to nothing. And you shall be plucked from off the land which you go to possess. Then the Lord will scatter you among all peoples, from one end of the earth to the other, and there you shall serve other gods. And there, which neither you nor your fathers have known, wood and stone. Literal to, wood and stone. Kahit tao sinasamba nyo, di ba? Ba't gusto niyang sumamba ng tao na namatay na? Hindi ko maintindihan. Nag-offer pa kayo ng kandila, bulaklak, pagkain. Bakit hindi yung buhay ang tulungan ninyo? Yung patay pa ang binibigyan niyo ng pagkain, makakain ba niya yon? Verse 65, And among those nations you shall find no rest, nor shall the sole of your foot have a resting place. But there the Lord will give you a trembling heart, failing eyes, and anguish of soul. Kalungkutan.
Your life shall hang in doubt before you. You shall fear day and night and have no assurance of life. Wala tayong assurance kung disobedient tayo kay Almighty Father. Pero kung tayo obedient, we have a hope in a future. Sure. Yung root word ng assurance, sure yun. Dito, hindi ka sure sa buhay mo. Ngayon, yung insurance, may mga tao na kumukuha ng insurance, no? Para maging sure sila sa buhay nila. Kaya kumukuha sila ng insurance. Ang root word ng sure, hindi rin sure yung insurance. Nagsasara rin yun, nalulugi. Pag sisingilin mo yung insurance, ang dami pang mga investigasyon na mangyayari. Kay Almighty Father, sure tayo. Itong insurance, invento yan ng mga tao na hindi kilala si Almighty Father. Or ayaw kilalanin si Almighty Father. Gusto nila ng kontrol at panghawakan ang buhay nila. Verse 67, in the morning you shall say, oh, that it were evening. And at evening you shall say, oh, that it were morning. Because of the fear which terrifies your heart, and because of the sight which your eyes see. Pag umaga, sana gabi na. Pag gabi na, sana umaga na. Dahil takot tayo. Dahil nga wicked tayo. Hindi natin alam ang future. Pero pag na kay Almighty Father tayo, obedient tayo, kay Jesus Christ, mahal natin si Jesus Christ, inagaya natin si Jesus Christ, there's no fear. Dahil alam natin nang nag-iingat sa atin at nagmamahal sa atin ay ang Creator of heaven and earth. Verse 68, and the Lord will take you back to Egypt in ships. Anong Egypt sinisimbolize dito? By the way of which I said to you, you shall never see it again, and there you shall be offered for sale to your enemies as male and female slaves, but no one will buy you. Gagaling ka ulit sa Egypt. Ibabalik ka sa Egypt. Madami, ibabalik sa Egypt. Nasabi ay hindi na makikita uli. Makikita niyo uli, sabi ni Almighty Father. At doon kayo ay iaalok para ibenta sa inyong mga kalaban, babae o lalaki man kayo. Pero walang bibili sa inyo. Ang Egypt na sinisimbolize dito ay ang Hades. Dahil sa Egypt, no, ang paghihirap yun yung slave sila. Ngayon sa Hades, ang mga tao doon, puro paghihirap at pighati rin may experience. Hades or eternal damnation or impyerno. Doon ibebenta kayo, ang daming mga tao ron sa impyerno. Tapos kayo doon nagmamakaawa sa impyerno. Pero walang papansin sa inyo. But no one will buy you. Bakit? Walang bibili sa inyo. Because wala na kayong value. Worthless na. Sa impyerno, ang mga tao, worthless na. Kinalimutan na ni Almighty Father yung kaluluwa ng mga tao sa impyerno. Worthless, of no value. Kaya wala nang bibili sa inyo. Dahil tayo, valuable tayo kay Almighty Father. If we have Jesus in our hearts, if we obey our Father, valuable tayo sa Kanya. Kaya nga tayo ang treasure niya eh. Pero, kung matigas ang ulo natin, at dumating ang time na nawala na yung soul natin sa body natin, wala nang value. Ngayon may value pa tayo. May time pa tayo to obey our Father. Para maging valuable tayo sa Kanya. And if we have Jesus in our hearts, valuable tayo kasi si Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Pero kung wala sa ating heart si Jesus, walang value. Itatapon na lang. Walang bibili. Warning ni Almighty Father. Lagi nagbibigay si Almighty Father ng warning sa mga tao. Ginamit niya si Moses to give warnings to the people. And then sa New Covenant, pinadala niya
ang ating Savior and Redeemer. Nagbigay na din ng warning. Wala pa rin nakikinig. Titwist pa rin ang katotohanan. Kaya sa pagdating ni Jesus Christ, walang gagawin kundi to harvest, the great harvest. Yung mga valuable, yung mga wheat sa dadalhin sa barn. Yung mga yung mga dumi-dumi sa dadalhin sa susunugin sa impyerno kasi walang value. Pero yung value, yung wheat, may value yon, parable of the wheat. Naintindihan natin yung mga parables ni Jesus Christ. Yung mga tao yon, mga taong valuable at mga taong walang value. Pag maganda, yung wheat, no? Fruitful, abundant sa barn, sa eternal salvation kasama ni Almighty Father. Pero pag walang value, puro mga straw na lang ang natira. Sa pag-harvest, walang value, tatapon sa impyerno. So ngayon may time pa tayo. Hanggat may time pa tayo, sundin natin yung tatay natin. Kasi gusto ni Almighty Father na ma-experience natin at may pamuhay natin na magbuhay tayo for all eternity na kasama siya. Yun ang gusto ni Almighty Father. Yun ang kanyang grand master plan. Dahil mahal niya tayo. Pero kung tayo na mismo ang aayaw sa kanya, aayawan niya rin tayo. At mahirap magalit si Almighty Father. Si Jesus ang magja-judge. At kung si Jesus ang magja-judge, may approval ni Almighty Father yon. May approval ni Almighty Father. Yung mga tao, kung sa impyerno mapupunta, may approval ni Almighty Father yon. Create ang impyerno para sa mga fallen angels. At doon na rin itatapon ang mga souls na disobedient kay Almighty Father. Create ni Almighty Father ang impyerno. Ang devil, wala siyang kayang i-create. Ang kaya lang niyang gawin ay to wreak havoc, to destroy, to kill, to steal. Yun ang kaya ng devil. Pero si Almighty Father, lahat kaya niyang gawin. Pero ang gusto niya sa mga anak niya ay to live with Him in abundance, in pure bliss, joy and peace for all eternity. Yun ang gusto ni Almighty Father. Pero kung disobedient, no choice but to throw the souls of those people in Hades. Dahil walang makakapasok na kadumihan sa heaven. Magiging malinis lang tayo dahil kay Jesus Christ. Kung wala sa atin si Jesus Christ, hindi natin i-acknowledge na siya ay Lord and King. Hindi natin i-acknowledge na siya yung Savior. Hindi tayo makakarating sa heaven. Si Jesus Christ yung ticket natin. Kasi si Jesus Christ, He's perfect. Tayo, hindi tayo perfect, nakasalanan tayo. Madami nating nagawang kasalanan sa mundo. At makakarating lang tayo sa heaven because of Jesus. We will use the name of Jesus. O, si Jesus, kay Jesus ako. O, check na agad yun. At saka si Jesus, ang nag-write ng names natin sa Book of Life. Wala nang iba pa. Hindi nang iba kilala si Jesus Christ. Because they've been blinded by their false teachers, false prophets. Kaya hindi nila kilala si Jesus Christ. Pero tayo kilala natin si Jesus Christ, ang ating Messiah, Savior, Redeemer. Kaya dala ni Almighty Father for us to have a hope in the future. Thank you, and God loves us all so much.